Warning: the following content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. Good morning mga kanter. Sa isang mapagpalang araw sa inyo lahat mga kanter. Welcome po ulit sa ating Mundi Channel, Boy Tertera Mix Vlog. Pasensya na nga pala kayo kanter kung medyo matagal-tagal tayong hindi na nakakapag-upload gawa ng busy tayo sa ating trabaho. Sa mga subscribers natin dyan, mga solid supporters, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sana po sa mabuting kalagayan kanter. So ito, bali may pinapa-convert na on-score yung ating tropa. So ito, nakalatag na dito. Yan kanter. Yan, lahat yan, pinagkaway-walay ko na. Tapos naikabit ko na rin yung kanyang offset. Ito. Yan ang kailangan, kanter. Pag nag-convert, yung offset na yan, pagawa ka. Tapos yung regulator, bali ito yung pinutol ko, kanter, dito sa may tangke. Yan, pinaglagyan ko ng offset na yan. No? Yung thread ang kanyang pinutol ko. Tapos ito. Convert natin ng PCP regulated, kanter. So, yan, pinagkaway-walay ko. So, lagyan na rin natin ng tawag nito, silicone oil para mas maganda. So, pasensya na ulit, kanter. At wala, dito tayo nakakapag-anting ngayon. Yan, nakatatapos nga lang ng ulan, kanter. So, nandito tayo sa likod bahay para ipakita ko sa inyo yung ating kino-convert na on-score ng tropa. Si Otto, kanter, na on-score yan, pinatrade ko na rin ng 1/2 by 20. Yan. Bali, nandun yung silencer, kanter. Yan o. So tinanggal ko na yung kanyang rails, front sight. Kasi bali masagasaan siya ng tawag nito ng thread. Kaya tinanggal ko na dito. So sige kanter, at i-assemble natin. Sana success, walang singaw. So kanter, ay baba ko yung camera para makita yung gagawin natin. Yan, bali ginawan ko na rin ng transfer port para walang singaw. Kasi yung dati na transfer port niya nawala. Tsaka hindi naman kasi plastic yun, kanter. Ang tawag dito, parang bakal siya. Hindi nawala. Hindi ko na alam kung saan na nung binaklas ko to. Tapos dinala ko dun sa pinagpapagawang ko ng kay Sir Jejen Poti dito sa offset. Tapos pinatrade ko rin yan. So bali gagastos tayo ng mahigit 3,000 kanter sa offset. Kasi mas maganda kung pinapasadya talaga para eksaktong-eksakto. Kasi yung nabibili sa online, hindi ko naman sinasabing hindi pwede yon, pero yun nga, hindi natin sure kung okay siya o ano. At least ito, pinagawa natin, fit na fit talaga siya. Ayan, walang galaw. Bali, may nilagyan ko lang siya ng 3 Allen screw, kanter rin. Bali, maiksi yung nilagay ko dito para hindi tutukod yung barrel. Yan. So, saglit kanter at i-assemble na natin. Medyo mahigpit kanter yung Saglit kanter, i-pause ko muna at kunin ko yung aking Phillips screw doon para ayusin natin tong transfer port. Pause ko muna kanter para hindi masyadong mahaba yung video natin. So, yan kanter, bali pinagawa, ito yung silencer pala kanter. Ito. Ang bago yung kanter, threaded. Tapos pinagawan ko na rin pala ng barrel band para may tagahawak dito sa barrel. Kasi kanto kanter, dito na lang yung humahawak sa kanya yung allen na yan allen screw yan. So pinagawan ko rin ng ganito para at least safe naman siya. Yun nga lang, 16mm ito kanter yung mga gawa niya. So madali lang naman. So kunti lang naman siya lagyan na lang natin ng ang tawag dito, yung plastic o kaya lagyan natin kalang kanter para mag-fit siya. Dali lang yan kanter, walang problema dyan. Ito ang lalagay natin kanter pala, 0.25 na tangke, yung ating tangke na nilagay dun sa tactical na ginagamit natin pang test dati nung wala pa tayong tawag dito test cap. Ito kanter, kasi wala pa tayong test cap noon, kaya bumili ako ng ganito. Pinang-testing ko sa mga output at
ko ng regulator. Ngayon, nakabili na ako ng ganito. So, pwede natin isalpak sa ibang unit ko. Ito sana kanter, 0.35. Mabigat kanter. Kinilo ko to, may 3/4. So, mas maganto kanter. Nasa kwan lang, 1/2. 0.25 to kanter. So, ilagay na lang natin sa kwan ito, sa Rogans. Ito kanter ang ilagay natin dito sa Amscore. At least mas maganda naman konti. So sige kanter, stay tuned at ay sasalpak na natin. Ayusin ko muna pala yung transfer port kasi medyo tabingi. Ito kanter, maliit lang siya. Engineering plastic to kanter na pinagawa ko rin dun kay Sir Jaden para mag-fit na fit siya. Yan, fit na fit siya kanter oh. Yan. So, yan lang yan. Tapos ulit, pagkita ko sa inyo. Pag-assemble natin. So, medyo ano siya. Fit kanter. Pero sakto lang para walang kasingaw-singaw kanter. Pasensya na pala kanter sa boses ko kasi wala, naambunan tayo ng parang umulan, ang init-init maghapon tapos biglang mambon kanter ng hapon. Yun, namoy natin yung singaw ng lupa. Yan, medyo sumama yung pakiramdam natin kaya ito kanter, lagyan natin ito. Dapat maigpit to kanter kasi siya yung humahawak dito sa barrel. Yan. So yan, salpak na kanter. So lagay natin yung trigger. Yung takip sa likod. So kailangan na lalaking kanter kasi tatalsik yan. Ayan, nailagay na natin yung kanyang lagay ng barrel. Oh. Sunod yung kanyang gatilyo. Yun, kanter yung pin na to. Yung gatilyo niya. Urik-urik pa rin kanter itong R4 ng tropa. Bali, kan siya, oh. May safety pa siya, gumagana pa siya. Spring. Uy. Ilagay na lang natin to kanter bago natin testing. May test cap naman tayo. Bumban natin dun sa bahay. Yan. Yan. Okay na kanter. So, lagyan na natin yung kanyang regulator. Kanter yung regulator nyo. Bale, sinet ko pala sa kwan ito kanter. Sa 1.6 lang, 1.650. 1.5 to 1.650. Ay, lagyan ko muna ng pala yung kanyang o-ring kanter para maganda ng silicone oil. Adjustable kanter oh. Diyan, dito mo ina-adjust yung kanyang output. Made by Cricket. Yan. Dalawa pala ang kanito. Meron pa sa dulo. Lagay natin ito sa offset tapos lagay natin ng hangin. Dito kasi kanter, yung mga machine shop dito wala, ayaw magpagawa. Gawa ng mas marunong naman sila kaysa sa magpapagawa. So mas gusto ko na lang dun sa iba kaysa pagawa ka pa dyan. Yung tinuturo mong gagawin ayaw namang gawin. Yung daw ganun daw talaga yung ginagawa nila, hindi pwede. Dapat yung masusunod yung sa atin. Try natin kargaan ng hangin kanter sa bahay. Post ko muna yung video kanter para yung pakita ko na lang mamaya kanter pag nahanginan natin. So ilulublog natin sa tubig. So bali may singaw siya dito kanter. So, may valve seat. So try natin tignan kanter kung baka nasira yung ano niya. Tawag dito yung o-ring. Tanggalin muna natin itong mga to.
Tapos alisin muna natin counter. Alisin muna natin to. So goods naman counter, wala naman, hindi naman tinamaan, no. So i-pause ko muna counter at kunin ko yung panundot ko doon sa bahay. Kailangan sundurin counter. So yung counter, bali testing na natin, na isalpak mo na. Ito yung pinalitan natin counter, oh. Ito. Bali may sugat siya, oh. Ayan. Dito counter, sa may gitna. So sige counter, at tingnan natin doon sa ano, tawag dito sa timba. Ilublob natin sa tubig counter. Tingnan natin kung may singaw o wala. Wala. Masyadong mahirap yung bolt action counter. Ayusin. So sige counter, stay tuned. I-reverse ko muna yung camera. So yan counter. Ilublob natin ito sa tubig. Yan counter. So goods na counter, wala na singaw. Yan, kahit konti counter, wala. Oh. Goods na. So yan counter, bali yan, may yan, kita ba? Yan, 1650 counter yung output niya. So meron siyang karga na dito ba? Hirap focus. Yun na lang counter. Tara. Wala, katatapos na ko lang kanya. Buti umaraw. So yung counter, bali tanggalin natin yung ano dito, yung hangin. Tapos asimbolin na natin. Para sakali. Init. Sakali, i-testing natin. So dito siguro yung drain nito counter. Ayan, no? Kasi wala siyang fuse eh. Yung dalawang fuse dito counter. Iba kasi ito counter na ano, made by Cricket din lang, kaso wala yung parang dalawang fuse dito. Tapos yung adjustment niya counter nasa dulo. So try natin tanggalin yung hangin dito counter. Meron siyang 11 MPa. So try natin dito counter. Saka dito. Hindi ko pa nakagamit ng ganito counter, ngayon lang. Oo nga counter, dito yun. Yung drain niya. Ay, wala counter, sumasama yung output, oh. Hindi katulad sa ano, yung may fuse. Naiiwan yan kapag yung tangke drain mo. So, saglit lang counter, assemble na natin para may testing natin kung sakali. Saglit lang counter. Ipakita ko pala sa inyo. So, katulad ng dati counter, lalayan pa rin natin yung ating ano, yung mga spring para hindi siya tatalsik. Goods na counter, wala nang ano. Yan. So, lagyan na natin yung trigger. Lalayan lang dito counter sa dulo. Hindi siya tatalsik. Kasi tatalsik yung counter dito. Nandito yung spring ng bolt. Ito talaga ang masama counter sa mga bolt action. Medyo may kahirapang ayusin. Lalo kung hindi ganong nabubuksan. So, mahigpit talaga. So, kailangan mahigpit din ito counter. Ito counter yung ating pinalitan. Dito sa gitna yung nandito sa may valve seat. Ito yung banda dito. So medyo mahaba yung plenum niya counter. So ang sukat ko dito bago ko pinutol is 7.5 inches. Para medyo malaki-laki naman yung kanyang plenum. So sa nga pala counter, sa mga nagtatanong ano daw ba yung much better, yung yun bang hammer type o yung bolt action. Ang sagot ko dyan counter, excuse me, para sa akin, kung hindi ka naman ganong marunong pa sa pagkukumpuni, pag-aayos ng airgun, ng PCP, lalo sa mga baguhan, so much better counter yung hammer type sa
side lever, lalo yung side lever canter, medyo kung may kahirapan talagang ayusin yun. So mas advice ko sa inyo, mas maganda yung hammer type, madaling isero, kasi yung hammer type kasi pwede mong ibaba yung swing niya, sisilipin mo kung saan yung target. Itong mga bolt action hindi mo masisilip. So mas maganda talaga canter yung hammer type para sa akin, para sa mga baguhan. Yan, kapit na natin yung kanyang tangke. So bali tinagilid natin dito banda rito, hindi natin sinenter kasi babangga yung kanang pump dito sa may gauge. So medyo ganyan lang. Yan. So lagyan na natin yung barrel. So yung kanter bali nabuo na natin. Ito. Yan na siya kanter. So parang ang pangit na makanter na lagyan ng ganito. Wala. Hindi naman kita ganong gumagalaw kasi 2 inches naman yung nakasuksok dito sa receiver. Oh, dito hanggang dito naman yung nakasuksok yung kanter eh, yung sa barrel hanggang dito. So bali nawawala yung ganito niya kanter. Bali sinalpakan ko lang ng iba para mabuo. Hindi ko nga alam kung saan nailagay, wala naman dito. Itong pahit kasi pagka lupa yung ano, hindi simento. So yan sa kanter. So ito yung silencer niya, bago rin yung silencer. Hindi naman siya gumagalaw kanter, yung barrel oh. Saglit ka na kanter, pakita ko sa inyo yung itsura kapag meron yung barrel band. Pangit kanter. Oh. Yan o. Sura kapag pangit kanter. Oh. Mas maganda kung ganyan. Sura niya. So saglit kanter at hanapin ko nga muna yung ano, allen screw nito. Wala. Kanter yung kanyang silencer oh. Ganda. Hindi naman siya magalaw kanter oh. Kasi 2 inches yung nakasuksok dito kanter sa lagayan ng bala. 2 inches na nakasuksok sa barrel. So tingnan natin kanter. Yan oh, kalawit yung nilagay natin kanter kasi nawawala yung dito. In-oversize ko na to dati kanter. Tapos wala na yung ano, allen screw niya. Ayun, diba? Saglit kanter at hanginan ko muna dun sa bahay. Pagod kanter, yan o. Yan. Puno na. Bali nilagyan lahat natin kanter ng 3,000. Yan. At tumaas kanter yung ano, yung kanyang output. Naging 1.9. Nako. Yan. Hirap pa naman mag-bombay. Dito yung adjustment kanter sa dulo ng regulator. So, try muna natin sa ganitong output. 2,000 ay 1.9. So, salpak muna natin kanter dito sa kanyang bat. At subukan natin i-test fire. Tingnan natin kanter yung itsura niya pag nailagay sa bat na may tangke. Init kanter. Pawisan tayo ng bumba. Buti, doon tayong binata natin. Kaya patulong ako. Yan kanter ang itsura niya oh. Haba. Oh. Tapos, hindi naman gumagalaw kanter yung bat niya, yung kanya oh. Yung tawag dito, barrel. So, testing natin yung mamaya kanter. Wala namang scope. Sige kanter, stay tuned. Yun kanter. Yan. So bumalik na pala sa ano kanter, sa 1650. Yung pala kapag kabagong karga dapat iputok muna, dry fire.
para babalik siya sa output. Ayan o, kanter. Bumalik siya sa 1650. Ayan. Ayan, kanter. Ayan. Dapat i-dry fire muna pagka bagong karga para babalik siya sa kanyang output na sinet. So, pinutok ko, kanter. Ito, kanter. Ayan o. Oh. 242 kanter sa meters. Parinig ba, kanter? Oh. Lakas. Pati dito talagang ginaganon niya oh. Oh. 242 kanter. So accurate siya. Matipid dito sa hangin, kanter. So yan oh, hindi naman gumagalaw yung kahit konti oh, yung barrel. Kasi 2 inches naman yung nakalagay dito, tapos pinalitan natin yung ano ulit, yung may tulis, yung text screw niya. So mas maganda kung ganyan para at least hindi niya mabuti yung drop barrel. So kahit hindi na tayo maglagay ng barrel band, kanter, wala, yung pangit, kanter. So saglit lang, kanter, at i-testing natin sa karton, kaso wala naman tayong scope. Station, kanter. So yung kanter, bali subukan natin testingin. Wala, nagpalit na naman ako ulit ng ano, o-ring dito, kanter, sa may bolt. Yan. So try natin, kanter, pero hindi stable tong lagayan natin, gumagalaw, kanter. Oh. Try natin, may mga putok na ako doon kanina nung hindi pa ako nagpalit ng o-ring. So gumandang tama niya, kanter. Tingnan natin, kanter. Wala naman siyang scope, so hindi natin makita yung patama. Tingnan na natin mamaya. Basta dito ko na nilagay sa banda rito, kaliwa. So hindi stable kasi yung patungan natin, kanter. Yung DIY ko na ano, dapat gato kasi walang scope eh. So try pa rin natin, kanter. Yun, isa. Gumagalaw, kanter, umatras pa. Dahan-dahan lang para hindi gagalaw. Yun o. Yan, gumalaw na. Wala, kanter, gumagalaw kasi itong lagayan natin. Try pa rin natin. Lakas, kanter. Bali 785 hanggang 805, kanter, yung FPS niya sa output na 16. Yung nag-1 full naman, pero problema, kanter, gumagalaw talaga, hindi stable yung ano natin. So yun, okay naman. Sa 24 meters, kanter, groupings niya. Medyo gumagalaw-galaw lang oh. Yan oh. Hirap naman kasi ikasa, kanter, kasi yun nga, bolt action siya, kaya gumagalaw itong patungan natin. So try na lang ito natin pag nakabili yung tropa ng scope niya. Try na lang ito natin kung talagang magandang kumama. Pero lahat ng nahawakan kong unscore, kanter, napakagandang kumama. So goods na. Dito pa natin nakasan to, powerize. Palitan natin yung
spring ng bolt. Palitan din natin, lakihan din natin yung butas dito sa may valve seat kasi malit lang yun. Kung lang siguro 5 mm ang lawak. So dapat yun nasa 6 mm sana para maganda yung flow ng hangin. Tapos maliit pa yung butas ng transfer port natin, 4.8 mm lang. So yun, kanter, bali tingnan natin dito kanter yung ano, gumagalaw kanter. Hindi tayo makapag ano, pag ganito dapat gata talaga. So isang parte lang naman. So saglit kanter at kunin ko muna yung ano, yung papel. So ito na kanter yung papel. Saglit kanter, reverse ko lang para makita nyo yung patama. Ang kanter oh. Yan. Ito yung kanina, yung hinahanap ko kung saan tumatama. Ito. Kasi wala namang scope eh, no? Yan. So dito ko kanina yung hinahanap ko, dito pa yung ibaw sa taas. So matipid siya kanter. Meron pa siyang 11 MPa. Kanina 20 MPa. So ang dami yan, no? Iba pa yung tumatama dito kung saan kanina. So ito na yung pinakalas kanter. Ito kanina naman, ito yung hindi sinasabi ko na hindi stable. Kaya kung saan tumatama. Pag nagkasa tayo, gumagalaw, gumaganyan, no? Dapat pagkasa pala dito, hawakan dito. Ito kantero. Pag ganyan, no? Para hindi gumagalaw. Ganyan. So, ito na yun, kantero, yung ganun yung pagkasakaw yan, no? So, goods na rin. Yung lalaki, siguro, piso. So, saglit kanter, kunin ko yung piso saka yung ano doon, 25 centavos natin. So, yan kanter, ito yung 25 centavos. Yan. 25 centavos. Kita ba? Yan, 25. Yan. Yan. Takpan naman kanter yung ano, grouping niya. Ito yung yung una kanina. Yan. Tapos binago natin ulit. Basta sabi ko kanina, di ba, bandang kaliwa. Ito yun. Iba pa yan kanter. Yan yung pinakauna kanina. Yung hinahanap natin kung saan tumatama yung bala. Yan, okay naman kanter. Oh. Sa piso, pasok na pasok sa 24 meters kanter. Yan. Meron lang isang naligaw. Kaya binago ko ulit, binaba ko ulit kasi doon tumama. Katamaan yung pato natin doon, may pato doon. So, may banda doon. Baka ako tumama sa banda rito, tatamaan pa yung pato. Kaya pinaganito ko konti. Yan, dito na. Yan. Bali, 4 ito kanter. 5 ito. Yan. Pasok na pasok sa 25 centavos. Gakukulang kanter, oh. Oh. Oh, goods na. Kung panghanting kanter, goods na. Yan, oh. Si Arm Score. Para sa akin, ewan ko sa iba. So, try natin. Pagka dumating yung scope niya, try natin yung 0. So, yan kung pa lang naman kanter, testing lang. Tapos, ubayaan na natin yung hangin niya dyan kanter para matesting natin kung may sisingaw ba o maubos ba yung hangin niya kapag naka-stock. So, yan. Ganyan na muna yung hangin niya kanter. So, ang haba na kanter. Grabe. Ang tansya ko dito is 45 na yata ang haba. Pati silencer kanter. 45 inches. Wala. Baka hindi lang. Ano? Baka yung 45 hanggang dito na. Baka 48 ito kanter. Yan. Sarang score. So goods na kanter. Ito yung final natin na patama. Yan. Goods naman. Namumulaklak lang. Yan. Dito kanina. Yan yung mga hindi natin alam kung saan tumatama. Nung hinahanap natin yung patama. Kasi gumagalaw-galaw. Tapos nung naalala ko, dapat pala nakahawak dito yung hinlalaki mo dito sa puwitan niya. Sa pagkasa para hindi gagalaw. Ganyan. Yun, nakakasa pala kanter. Yan. So wala nang backfire kanter. Pinalitan ko rin yung o-ring na yan, no. Pinalitan ko rin yan.
Yung o-ring na pang regulator nilagay ko kanter, yan, ganda yan. Matikas. So mas maganda sana yung kanter kung giniring plastic. Pero mas maganda rin yan, at least o-ring. Oh, medyo mahigpit siya kanter. So yan. Thank you kanter sa inyong pag-antabay sa ating video. Sana po huwag po kayo magsawa sa ating pagbablog at paggagawa ng mga ergan-ergan para naman at least may matutunan kayo sa ating ginagawa. So sana rin pala may natutunan kayo sa ating ginawa ngayon kay Armscore. Kahit banda lang tayong mag-upload, sana po huwag po kayong magsawang sumuporta kanter. So yan kanter, yung Armscore ng tropa. Yan. Goods na. Sige kanter, thank you.